political analyst. Why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze, wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision. Nag-gets nyo na. So ngayon, ihanda nyo, this is now the opportunity for everyone to take this seriously. We have a constitutional crisis. Nako, matindi-tindi ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Sino na bang nakamiss dito kay Ma'am Joey at kay Ma'am Sash? Matagal-tagal na nating di nakikita live nitong si Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sash. Dito sa video na to, gagawan ho natin ng reaction video yan. Ayun na nga mga kababayan, bali-balita ho ngayon sa mundo ng social media na talagang magkakarigodon na sa Lunes dyan sa House of Representatives. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ng mga punto de vista nitong si Senator Alan Peter Cayetano diyan sa naging desisyon na yan ng Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional yaang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ganyan ho talaga para dito sa mga dilawan at mga pinklawan na to. That's life. Tanggapin nyo na ang katotohanan na basura ang impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Binasura o ng mga representative mga congressman pero inayos yung pagpa-file. Unang file pa lang, linatag nyo na maayos. Ang dami nyo kasing kaartihan Kesyo, kailangan muna yung maraming ipakita sa ating mga kababayan na maraming nag-file ng impeachment. Dapat talagang matanggal yung si Sara. Hindi po pala pwede yun. Pagka meron nag-file, tinanggap ng Secretary General, dapat isampal sa pagmumukha ni Tambalus Lucian. Ito mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito, rekta na ho tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Tapos tuloy-tuloy na ho tayo dito sa naging live nitong si Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sas. Kaugnay dyan sa breaking news na yan. Game! How can you pray to be on God's side? You have to know who He is, magaling yan, where He is, and anong season ito, saan tayo dinadala. Diba? So yung what, when, where, who ay napaka-importante in wanting to be on God's side. Of course, it starts with reading His Word, knowing to know Him better, di ba? So if someone tells you na be on God's side, dapat magnakaw ang Pilipinas para yumaman. Alam mo nang hindi God's side yon, because alam natin na ang Panginoon natin ay hindi nagnanakaw at hindi nagtuturo ng pagnanakaw. So I say that in context po of wala naman ako official statistic at hindi naman ako SWS o Pulse Asia. So, hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So, ang umuusig, ang nagpro-prosecute or mas masama, persecute, ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin yan. Ang nag-execute ng batas ay ang executive. Yung mga talyanista tayo sa Imada, makinig kayo Yung mga senador na iyakin, makinig kayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano para naman naknantokwa. Ang daming nag-iiyakan ngayon sa social media. Ituloy ang impeachment. Gusto namin marinig ang mga ebidensya. Ano ebidensya? Yung mga ebidensya, doon pa lang nila makukuha pag nag-umpisa ang impeachment. Wala akong ebidensya. Ano naknantokwa? Si Mary Grace Piatos, hindi ebidensya yon. Fictional character na inimbento yon ng House of Representatives. Ang legislative po ang gumagawa ng batas at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-i-interpret ng batas at nagme-make ng decision ng mga violation sa law, lalo criminal law. So may konting hybrid sa check and balance kasi may impeachable officers. Na yung impeachable officers, bukod sa pwedeng, so like ang presidente may immunity of suit. So hindi mo rin pwedeng kasuhan sa ibang korte during term niya. Yung iba, so ibang issue pa yan, no? But generally, around the world, generally, pwede mong kasuhan yung ibang impeachable officer basta't wala silang immunity from suit.
So in the Philippine context, pareho ng US, yung House ang mag-i-impeachment proceedings at pag na-impeach, ang Senate naman ang magta-trial. Pero kung may question, kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction, etc., yan po ay sa Supreme Court talaga. Kaya akala ko po at least magiging unanimous po tayo lahat nung meron pong factual na nangyari, which is yung naunang mga impeachment cases na hindi gumalaw sa House, ay Supreme Court magde-decide. So, gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi, hintayin natin ang Supreme Court, let's respect the Supreme Court. Bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, wag makialam, nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, meron pa tayong isang, how do I call him? Kolumnista at lecturer, pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze, wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita nyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi po na-spare sa tira. Don't get me wrong po, all throughout history, there are decisions we like or not, and it's okay to comment. But it's beyond commenting. So saka ko napapasukin yon. But ang point ko, so I'm sure maraming nagdadasal, sana ma-impeach ang ating Vice President, Sara Duterte. Ang daming nagdadasal, sana po hindi ma-impeach ang ating Vice President Duterte. Actually, Shen, hindi na kami nagdadasal na sana hindi ma-impeach. Doon pa lang sa pagpapatuloy, sana hindi na matuloy. Di ba? Kasi napakalaking... Isipin nyo na lang ho mga kababayan, lubog ho sa baha ang karamihan ng NCR ngayon. Tapos, imbis na pag-usapan sa media kung paano matutulungan ang ating mga kababayan, ang pinagkakaabalahan nila ngayong mga panahon na to, itong impeachment at yung unboxing ni Torre at itong si Mayor Baste. Isipin nyo na lang ho, itong si Torre talagang aso to ni Marcos Jr. Gagawin niya lahat para ma-divert ang attention ng sambayan ng Pilipino. Yung tipong, ako na lang, sige, ako ang pambala nyo sa kanyon. Ako na lang, walang problema yan. Sige na, banat. Isusubo ko sarili ko kahit na mapahiya ang apelido kong Torre. Walang problema dyan. Kahit magmukha akong gago, di ba? Sige na, ako na yung pambala nyo sa issue. Ako na yung lalaban kay Baste. Mag-set up tayo ng ring. Sige na, game na. Nakmanto ko. Diversionary tactics. Dahil nga napag-uusapan yung flood control. Sinong ibinabala? Di ba ang tagal na noon? Noong video na yon itong si Mayor Baste. Ilang araw na nakalipas, pero talagang nagpa-interview itong si Torre para lamang masagot yung particular na live na yon itong si Mayor Baste Duterte. Sana Lord, nandiyan ka sa side ni Vice President Duterte. Sana Lord, nasa side ka ng House at nasa side ka ng accountability. Nasa side ka nila former Senator Congresswoman De Lima and her group na maraming beses, maraming sinasabi. Pero hindi ba ang tama, dapat, Lord, turuan nyo kami, how do we be on your side? Ano ba, Lord, ang tama? Diba? Kasi meron talagang final arbiter. Kaya may nabasa ako, diba, na after the Supreme Court, you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, sa Diyos talaga ang appeal. So ang point that I want to make tonight is that if we want to build our nation, if we want to develop our nation, yes, we have to have accountability. Yes, we have to have a system of holding public officials accountable. Yes, the process is as important as the result. But it's also very important, diba, that we align with what God wants. And we can only align with
what God wants kung unang tanong pa lang natin tama. So kung tanong natin, Lord, nasaan ka at nandiyan ba kami kasama mo? Pero pag ang prayer natin parati, Lord, kampihan mo ako, paano kung mali ka? Paano ka kakampihan ni Lord? Nako, yari tayo dyan. Maraming mga ganyan ngayong mga panahon na to. Alam na nilang mali sila, pero ipagpipilitan pa rin yan. Kasi nga naman, ika nga nitong si Banat Bay, meron na kasing kulay. Pagka nakulayan na yan, kahit na ano pang ebidensya, kahit ano pang katuwiran, wala silang papakinggan at pakialam. Yung kulay lang nila, ika nga, yung bias lang nila, doon lang sila. Ngayon, pagka hindi pumabor sa kanila sitwasyon, halimbawa tayo dito sa PH update, sinabi ng Korte Suprema, ano yan, ipagpatuloy yung impeachment. Sa tingin nyo ba dito sa PH update, sasabihin natin ganito, uy, ganito kayo kasi dyan sa Korte Suprema. Di ba? Talagang nabili na kayo ni Marcos Jr. Hindi natin sasabihin yun. Good boy tayo dito eh. Hindi naman tayo kagaya ng mga ensaymada at talyanista, di ba? Dapat i-contempt yung mga vlogger na yan. Yung binabanatan nilang Supreme Court. Ipa-contempt nyo yung mga yan. Dahil mga walang modo. Yan na nga eh. Korte Supreme. Supreme nga eh. Di ba? Di... Anak na to, mas mahusay pa kayo dito sa mga individual na ilinaan nila ang kanilang buhay para sa pag-aaral ng ating saligang batas. Kung paano mapanatili na talagang nasa wasto lahat ng bagay-bagay sa Pilipinas. Mahusay pa kayo doon. Mga congressman dyan, wala namang ginawa kundi mangurakot. Di ba? Ayusin ho natin. Tuloy. Paano kung yung kalaban mo mali? Paano kung pareho kayong mali? Di ba? So parang coach po yan. Ang coach, mas malawak ang nakikita sa player. Ang Panginoon, lampas-lampas pa niyan ang coach, di ba? So I'll say more, but I'm asking all of you to pray for the nation. Pray where we go from here. Remember, impeachment is one of the important, and may I say, isang very emotional issue. But what about yung mga binaha? What about yung billions of pesos, trillion na nga sa DPWH na tama ba pinupuntahan o hindi? First, prioritization, meaning dapat ba talaga sa DPWH yun, o sa DepEd, or sa DOH, or sa DOTR? And then, implementation. Tama ba yung pag-i-implement or mali? I was watching someone I really admire, Architect Palafox, at napakatagal na ng mga plano na to at sinulatan pala niya lahat ng Pangulo sa start ng administration nila. So, anyway, I'll talk more about that tomorrow. But let me just transfer to you that whether tuwan-tuwa tayo sa desisyon ng Supreme Court or whether nalulungkot tayo, we have to pray for our nation and we have to ask God, Lord, make us in your sight, di ba? So, dito na naiiba itong si Senator Alan Peter Cayetano. Yung ibang mga senador naman talagang meron naman talagang makadiyos sa mga yan. Pero ito talagang si Senator Alan Peter Cayetano talagang isinasabuhay niya yung mga sinasabi niya. Paglabas ng Senado, pag meron siyang pagsasalita sa plenaryo, kitang-kita niyo yung mga kababayan, sa mga posting niya, na ano talaga siya, kung ano yung naririnig at sinasabi niya, yun ang ginagawa niya. Having said that, I want to completely make it clear. We are for accountability. We are for process. Ang dami-daming public officials na dapat i-hold accountable. Actually, walang exemption dyan. Lahat kami. I saw a clip in Inquirer.net. Yung isang kongresista sinasabi the LGU should step up. Nung binasa ko, I'll tell you my feeling. My feeling is the House and the Senate should step up. Most of the mayors, if not all, have really stepped up over the years and are really doing so much at sila yung on the ground. Pero kung mali ang priorities at paglagay ng pera ng House at saka ng Senate, the mayors and governors have to work within that context, di ba? So yung accountability ay napaka-importante, hindi natin binubura yan. Pero wala pong accountability pag may shortcuts. Di ba yung commercial po nung bata kami, yung basurang tinapon nyo, babalik din sa'yo. So we have to be careful and that's why I think yung prudence, I thank God for the prudence na binigay sa marami sa amin sa Senado na magtanong muna, mag-pause muna, ibalik muna to sa House. Kasi nakita na namin may problema.
But ako, personally, I wasn't ready to make a judgment then. I wanted to know more. But nakita nyo na, after the Supreme Court got all of the facts, definite ang kanilang statement. And in the past, we accepted that. So nagtataka ako ba't may ibang mga senador na question yung role ng Supreme Court or former senators or bagong senators or whatever. Kasi in the past, yung decision ng Supreme Court, ilan beses na about impeachment, tinanggap natin yan eh. Pati yung interpretation, ano yung once a year, no? So if this enriches our jurisprudence, and wala naman tong conflict dun sa mga nauna, nagtataka ako bakit may ganun reaction. But let me talk about it more. But we have to talk about everything in two contexts. One, nation building. Number two, aligning kung anong gusto ng Panginoon sa ating bansa. So good night everyone. God bless. Thank you. Good night everyone. Kakagising ko na pala, sorry. Good morning everyone. Ito na, nadala ako doon na Senala na. Ito na, direct na. Maraming salamat. Palakpakan natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Dito tayo sa live nitong si Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sas kagabi. Kaninang madaling araw, kaugnay dyan siya na ilinabas ng decision na yan ng Korte Suprema. Game! Ayan, punta na tayo sa ng Supreme Court. Nag-announce sa Supreme Court. Maraming nakakamiss kay Ma'am Sas dito sa PH Update. Maraming sasabi, wala ka pa bang upload dun sa live nila Ma'am Joey at Ma'am Sas? Magano ka na? Ayun na, may nandiyan na siya. Today, that they already decided doon sa unconstitutionality ng impeachment ni Inday Sara. Like I said earlier, I think this decision, above anything else, involves the preservation of the Supreme Court. Kasi, ang daming public interest cases tapos ito yung inuna nila. Ito yung pinaka-inuna ng ayan. Punta tayo sa page ni Atty. Trixie, nandun yung pinost niya kasi to. Ayan. So, I really think na, kaya yan inuna talaga ng Supreme Court dahil nga, hindi nila mapipigil ang Inday Sara presidency sa 2028 It's going to be a coronation night, I think, ang 2028. So, to be honest, I think there are marami namang public interest cases, maraming mga na of varying importance. I think the impeachment of Inday Sara is important. But I think if I am going to measure the importance of other public interest cases, mas mataas yung sa iba kaysa itong kay Inday. Ganun. Kasi this also involves Inday's future Of course, syempre tayo, magmamata yun kasi iboboto natin si Inday sa 2028. Pero ibig ko sabihin, the interest is very very inchoate pa. Ganun. So, hindi siya talaga parang, hindi ito yung parang, in terms of kung ano yung pinaka-urgent, lahat yan urgent, pero hindi ito yung top one. I think the top one should be the budget. The 2025 GAA. The 2025 GAA. Yun ang talagang napaka-importante. Ganon. So, anyway, while important naman tong while important tong decision na to, sabi ni Jack Swong, I disagree, Madam Joey, kasi ito po time-bound. It doesn't matter Jack Swong, kahit mag-decide sila ng December. Kasi hindi naman tatakbo yung impeachment hanggat may kaso pa sa Supreme Court At saka mas lalong time-bound yung GAA. Ubus na yung GAA Naubos na yung pera. Yun ang time-bound kasi na-disburse na lahat ng pera. Pati yung mga unconstitutional insertion, nagastos ng lahat. Yun ang pinaka-time-bound. Diba? Yun ang pinaka-time-bound. So, I think yung GAA, PhilHealth, Maharlika Investment Fund, at saka itong impeachment ni Inday, these are all public interest cases. Okay? Urgent yan lahat, okay? Wala naman ako sinasabi na hindi yan urgent. Lahat yan urgent. Pero between all urgent cases, public interest cases, ang pinaka-importante dyan is the GAA case. Ganon.
Kasi nung final yan, February pa. Hindi pa na-disburse yung pera. Hanggang sa na-disburse na lahat ng pera, nagastos na lahat ng pera. So ngayon, paano mo napipigilan yan? Paano mo napipigilan ng paggastos niyan? Pagkatapos, by the time na magde-decide sila, yung mga may kasalanan, wala na sa pwesto. Diba? So, ngayon, kaya nga ang sabi ko, itong decision ito ng Supreme Court na ito, the reason why they chose to decide on the impeachment case of Inday, and I thank them for that. I think it has something to do with self-preservation of the Supreme Court. Kasi maraming Supreme Court justices dyan that are going to be still a Supreme Court justice kapag kasi Inday na ang presidente. And they do not want to they do not want to be on the bad side of Inday. Ayun. So, for me, lahat ng kaperahan dapat mas urgent yun Mas urgent yun kesa dito Ganon. Sabi ni Valentino Ogali, no, pag hindi nagdesisyon agad ang SC, baka pilitin ng kalaban na masimulan ang impeachment trial. Be that as it may, Valentino Ogali, we have the numbers in the Senate. So kahit pilitin nila na mag-trial doon, our defenses are actually all built. From all fronts. Meron tayong mga defenses doon. So ibig ko sabihin parang, syempre, mag-disappoint tayo kung hindi nag-decide yung Supreme Court. Pero, I mean, kung meron, pagdating, kung kunwari, sa Senate, gumalaw sa Senate yung impeachment na yan, meron tayo dong number. Okay? Pagkatapos, hindi naman nawawala yung possibility na magde-decide yung Supreme Court. Pagkatapos, nag-decide yung Supreme Court on the GAA. Diba? Nakikita niyo ba yung mas marami tayong wins? Mas marami tayong wins kung nag-decide sila on the GAA, kahit pa sabihin natin na medyo madelay-delay ng onti ang decision nila sa impeachment, sabihin natin gawin nilang October, ganyan, October, November, ganyan. Kahit gawin nilang ganung moment, okay? Kahit gawin nilang, kasi wala kasi binigyan na rin naman ng time na hindi mag-decide dyan Sa totoo lang, the mere fact na February, pagkatas ngayon lang sila nag-decide, they already legitimized the issue on impeachment Ganun. So, ngayon, from then on, since hindi ka na nag-decide dyan automatically, hindi ka na nag-decide dyan urgently, it doesn't change the fact na hindi kayo nag-decide agad-agad. So, ibig ko sabihin, yung lugi natin doon, it doesn't matter anymore if they're going to decide now, on November, on December, on October, or in January 2026. Pero kung nag-decide sila agad, doon sa GAA, diba, it will spring a lot of cases against the public officials who are involved in that unconstitutional budget. Ganun. Sabi ni Amy, Joey, may sinabi si Senator Villanueva na tuloy ang impeachment sa August 4, 2025. At dahil sa recently SC decision, hindi na tuloy ang August 4 ni Sen Villanueva, di ba, Joey? Sabi ni, how can they start the impeachment process? Wala nga silang jurisdiction. The Supreme Court already said it is unconstitutional because they did not acquire jurisdiction. Ngayon, ang Supreme Court is the ultimate arbiter of any constitutional questions. Bida-bida kasi. So, I do not know how they're going to justify that. Kasi kapag kunwari, hindi re-respetuhin ng legislative ang judiciary, then we have a constitutional crisis here. Hindi naman pala kayo makikinig sa Supreme Court, mga putang ina nyo Pero malaking kaguluhan itong mga kababayan. Kung sakaling yung mga makakaliwa at dilawan, given na yan especially yung mga utak makakaliwa. Kukontra sila dyan, wala namang kinikilalang gobyerno yung mga walang yung makakaliwa na yan Ang gusto lang talaga nila, yung para mga bata silang nagmamaktol. Pagka gusto nila, kahit na sinong kumontra, gusto nila. Ganyan yung mga makakaliwa na yan. Pero para doon sa mga abogado, yung mga naglingkod sa Korte Suprema,
mahiya naman ho kayo doon sa institusyon na ginalang nyo at pinangarap nyo minsan na mapasama kayo. Ang bababoy nyo, buti pa itong si Ascuna, napaka tatalas ng mga ibinigay niya mga punto de vista kaugnay dyan sa impeachment. Pero itong mga itong mga dilawan, mga pinklawan, naturingan pa naman mga abogado, manahimik na lang ho kayo. Yun. Diniklara na nga unconstitutional eh. Null and void. Walang jurisdiction na Senado dyan. Kasi doon pa lang sa unang step, binalasubas na ni Tambaluslos. Diba? Ayun. So, yun lang. Gusto niyo bang basahin to? Itong, natin, no? Anuhin natin para maintindihan natin kung Well, our reaction ko dyan, no? I think it has to be pointed out that the main ponente is Justice Leonen. Na siguro siya yung pinaka-pink sa ating mga judges. And nakakaloka na yung mga pink, hindi na sila dun sa decision na si Leonen ang nagsulat. No? And may theory naman ako kung bakit ganyan ang posture ni Justice Leonen na aminin nyo, no? Si Justice Leonen ang may mga pinaka-eloquent na mga obiter. Di ba? Di ba aminin nyo, no? Emotionally, is really eloquent. Alam mo, emotionally evocative talaga ang mga obiter ni Leonen. Kaya nga marami rin mga lawyer na imbierna sa kanya kasi grabe kasi ang rhetorical flourishes ni drama ni Justice Leonen. Well, wala na kayong magagawa dyan, no? Dahil Justice Leonen is very, sabihin natin, very lyrical, no? Very lyrical magsulat si Justice Leonen. Kaya alam mo yung kaya sinasabi ko yung decision niya noon na anti-EDCA, that's going to be one of the classics. Ikaw ba naman, isama ba naman yung decision mo ng quote from General Luna? Sabi ko, kakaiba talaga si Justice Leonen. Now, what can I say about this? Well, shout out to Francis because ang kaso mo na nagkaroon dito ng nagkaroon ng starring role. Talaga ba? Oo, in-invoke ni Justice Leonen. Gigil talaga si Justice Leonen, Francis, ano? Alam mo, yan? Gigil yan. That's how they clap back. I mean, sure naman yun. Kinote din sa press release? Yes. So ang eksena niyan, okay, ang eksena ng mga yan is ayun na nga. I believe kaya dito natin masasabi na bright talaga si Senator Alan Cayetano. Shout out to Senator Alan Cayetano. Alam mo yun, di ba ang unang gusto ni Bato is to dismiss the impeachment complaint. Okay. Tapos, di ba nag-intervene si Senator Alan Peter Cayetano sa'yo, APC bongga ka dito. Sabi niya, huwag nating i-dismiss. Di ba parang ganang mag-i-dismiss, i-remand, ibabalikin doon to actually ayusin nila itong eksena ng buhay ninyo. I believe, what do you believe? I believe the wisdom there is meron kasing nakabinbin na Supreme Court case. Hindi pa lumalabas. And I think they want para
magiging, sure ba ang actions natin? Diba? Sure ba yung actions natin? Kasi pag dinismiss mo, baka yan ang ma-question sa Supreme Court. Yung pag-dismiss ng complaint. Ngayon, kung itutuloy natin itong impeachment trial, magiging moot and academic na yung Supreme Court case. Kasi nag-acquire ka na ng jurisdiction. Alam mo yon, magiging complicated na. Alam mo yan? So ngayon, lumabas na yung Supreme Court decision. Okay, ano gagawin natin? Mag-acquire ba tayo ng jurisdiction o hindi? Ngayon, yung sinasabi nila na, sabi nga di ba ni Soto, sino yung iba nagsabi na gusto nila na ituloy? Or saka si Bam? Si Bam din ba yung nagsabi na? Bam, yes. Oo. They want to proceed with the trial. Pati ata si Bam. Proceed with the trial. Well, you can do that. Kasi, wala namang pigil sa iyo. Please, pupunta lang papigilan yung tayo. No? But the thing is, magkakaroon ka ngayon ng constitutional crisis. Okay? Now you have, actually, we already have a full-blown constitutional crisis. The country is no longer the same. No? Dahil sa mga kagahaman nung gusto yung maging presidente, you really would like to risk the country towards a constitutional crisis. We actually already have that. No, we already have a constitutional crisis. The House of Representatives do not accept it. They have a different interpretation of the Constitution. Ngayon, kung itutuloy ng Senate, and you have a full-blown Congress who do not agree with the interpretation of the Constitution by the body that has been delegated the sole power to interpret the Constitution. Now, saan na yung pupunta to? Okay? Pag tinuloy niya yung impeachment trial, sino mag-resolve ng constitutional crisis impasse? Sino? Okay, Joey, basahin mo ang article sa Constitution kung nasaan ang sovereignty ng Pilipinas. Where does it emanate? Kailangan eksakto tayo. We, the sovereign people. In the people, it emanates from the... Article 1. Well, nasa preamble yun. Nasa preamble yun. Hindi siya preamble, article talaga siya mismo. May article talaga siya mismo. Nasa Declaration of Principles. Teka lang. Ayan, so Article 2, Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Okay. Ngayon, because government authority emanates from the people, kung mayroong constitutional crisis, who will resolve it? Pwede tayo na. Who will resolve it if you have a constitutional crisis? People na. So now, this is now an impetus for a people power, and the armed forces of the Philippines will have to protect the people when that happens, because it is already the people taking the reign of the Constitution of taking in the reign. Wala namang arbiter between the Supreme Court, Congress, and the executive. The arbiter is the people, because the sovereignty resides in the people. Correct. And the authority of the all powers emanate from it. Congress and executive emanate
from the people. Nagigets nyo na. So ngayon, ihanda nyo, this is now the opportunity for everyone to take this seriously. We have a constitutional crisis. So the only one that can resolve this constitutional crisis is the source of government authority. If they're going to push for the impeachment trial, if they're going to push for the impeachment trial, it's gonna call for constitution. It is going to be a constitutional crisis, and at that point, the ultimate arbiter is going to be the people. So ngayon, kaya dapat itong mga senador na to, they have to be very, very careful sa pinagkukukudahan. Yeah. They have to be really careful. Ako sa totoo lang, I do not want to disturb them while making a mistake. Pero yun na nga, meron ka ng full-blown constitutional crisis. Kasi nga, ayan ang eksena niyan. Kahit ituloy niya sa Senate, if the Senate will disregard the Supreme Court decision, itutuloy nila kahit against sa Constitution yung impeachment, then you now have a full-blown constitutional crisis. Kasi kanino makikinig yung mga tao about interpretation? Di ba nga, tayo lang, through the Constitution, we gave the Supreme Court the sole power to interpret the Constitution. Yeah, all Siya lang ang authoritative interpretation of the Constitution. Not the President, not the Congress. All questions of constitutionality So, yun within the sole authority of the judiciary. Correct, ayan. di ba? Wala ka na. Kung babaliwalain nyo yan, you're already actually, ano na tayo? Open hunting season na tayo. Wala na. The Constitution is no longer in effect. Because we don't subscribe to the authority given the sole power to interpret the Constitution. So, we are now entering a pivotal moment, no? Kaya mga tao, mag-isip-isip kayo. Ha? You are the arbiter, no? You are, can the people declare RevGov? Well, you need to have a revolution first before you have a RevGov. Ito kasi yan. Gusto ko rin Nako, sa tingin ho natin, dapat na hong kausapin itong si Marcos Jr., yung mga aso niya nakapaligid sa... Manahimik na kayo, mayayari tayo lahat dito. Pagka constitutional crisis, taong bayan ang makakalaban natin dyan. Sasabihin ng mga hindi nyo nga kinikilala, Korte Suprema. Nag-agree tayong lahat na ang Korte Suprema, siya yung pagka naglabas ng desisyon yan, dapat sundin yan. Diba? Yung mga jurisprudence, diba? Yan yan eh. Yung mga desisyon ng Korte Suprema, yan ang kinukot nila eh. Ngayon kung hindi natin susundin, magkakagulo talaga tayo. Susundin nyo ba o hindi? Yun lang naman yun eh. Sagutin to si Uniwise eh. Kasi sabi niya ganun, can the people declare a RevGov at that point and seat VP to be the president of RevGov? Ganun. So, kailangan mo talaga ng revolution. Ngayon, pagka nag-revolution, hindi, ito kasi yung malaking problema eh. We have to know exactly what we wanted. Ganon. We have to know exactly what we wanted. So, kung kunwari, kagaya nung so ano ba gusto mong gawin? Power grab? So install mo si Inday Sara na bilang maging presidente, or i-install mo si Inday Sara because you want to declare Bongbong Marcos incompetent dun sa trabaho niya? Kasi if it is the second one, it means you're just going to follow the framework of the existing constitution. Hindi yung magiging revolution. But if your intention was really to change the entire system, no. Iba yun. Then that's a revolution. Diba? Magkakaroon ka ng bagong constitution, magkakaroon ka ng bagong Pero kasi ngayon, na to? In and out ka sa akin, parang sobra kang delay.
Ayun. Narinig niyo ba si Sas? Miss Joey, sa mga nangyayari, can we say we have constitutional crisis if people act doing people power? What if NAGVA declares ML? I mean, we should be solid and peaceful protest. Babalik rin tayo ng BBM. Ganito kasi yan. Ang revolution, mangyayari ang revolution, a successful revolution is a successful regime change. So ngayon, kapag kunwari, magmamount ka ng revolution, pagkatapos natalo ka, o edi rebels tayong lahat. Ganun yun. Ganun yun. So, ibig sabihin, if you really want to change the system, it has to be, everyone should be committed to do it. Kasi pagka kunwari, nagapi ka nung may hawak ng power, edi we're going to be in a full-blown dictatorship. Kunwari, nag-martial law siya, pagkatapos hindi tayo kinampihan ng mga AFP, ganyan-ganyan. If that's the situation, edi defeated tayo, magiging rebels tayo lahat, so huli tayo lahat. Ganon, then that's a failed attempt. Ganon. So, kaya nga hindi biro-biro yan yung magsasabi na, magrevolusyon na tayo. Kasi you just have one shot on that. You cannot mount a revolution and make it like parang yung testing lang, tingnan natin kung mag-work. Hindi mo pwede yung ganun kasi pag natalo ka sa revolution, criminal ka. Criminal ka pagka ganun. Ngayon yung kanina, sana mag-reconnect si Sas. Teka, isasad. Ay, hindi na sa ano niya. Sana mag-reconnect si Sas. Sas, reconnect ka na! Ayun. So ngayon, kapag kunwari, choppy siya no? Oo nga. Yung magre-reconnect yan, maya-maya. Magbabayad lang siya ng internet. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video kung nandiyan sa naging talakay na yan itong si Ma'am Joey at itong si Ma'am Sas Rogando Sas. Maraming salamat po sa pagsuporta. Mag-ingat po kayong lahat. Malinad na Pilipinas.